Then, ika-lima ito makita din is ram. Ang ram, kung ba nagyan po na siya? Sheep family po na siya. Pero anong lahi ang lambs? Ang lambs, batanon, young. Ang ram is, makita na mo dyan, is matured. Na klase sa mananap. Pero gimension po siya sa Biblia. Now, ano ito makita? In the book of Genesis chapter 22, makita na mo dyan. Genesis chapter 22, in the account of Abraham and Isaac. Yan yung makita na ang i-offer, ihatag sa Ginoo, i-provide sa Ginoo is ram. No? Chapter 22, verse number 13. Nasulti sa Ginoo diya. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. So, tumikita din ni a ram. That means immature sheep na tumikita din na. So, sa mga sheep siya, pero matured, lalaki nga, gitawag o karnero. Matured siya. Now, ang ram was sacrificed instead of Isaac. Ito mabasa ka ganina. But, pasig mga kuan mo, makakasugat mo mga tao nga, mo question din naagi sa iyo ang Biblia ba? Kay, ang isulti din ni Abraham, verse number 8, tanaw Genesis 22. Genesis 22, verse number 8, ang iyang gisulti, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb. Ini batanon. Lamb. Pero anong pag-abot sa verse 30, nilahi man. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram. Di man alam. Muna ang pangutangan niya, why a ram? Not a lamb. Nga ayang sulti din ni Abraham, ang Ginoo mag-provide og lamb. Pero anong ang gihatag sa Ginoo ram? Nagisayop ang Biblia yun. Sa iunana ang kuhan sa mga tao nga naghanting mali-mali sa Biblia. Yung si Abraham diha lam niya pag-abot dito sa unahan ganung nahimong ram. Although pareha sila sheep, pero managlahi lam is young, ram is mature. Tagpas tayo kanang sungay. So doon ay kalainan. Now, kung iyong tanaw diha na napay sa napay sa kamaturan ani sa uban nga mga passage giusab kining statement din gisulti ito sa uban nga mga Bible sa modern translation, God will provide for himself the lamb. So ang Ginoo daw mag-provide para sa iyang kagalingon o usa ka lamb. Pero ang atong King James Bible lahi siya pagsulti, God will provide himself a lamb. So sa kalainan, ang kalainan sa ilang modern translation nga ang Ginoo magkuha og lamb, magyang i-provide para sa iyang kagalingon. Pero ang atong King James Bible ingon siya mismo ang usa ka lamb, siya ang lamb nga iyang i-provide sa tao. So this is a prophetical statement of Abraham. In other word, kung yung nganong ram ang gihatag sa Ginoo, dili lang, because this statement is a prophetic statement. Kining God will provide himself a lamb. So this statement suggests that the promised lamb Jesus will still come in the future. Kining prophecy. Iyon siya, God will provide himself a lamb. Pasabot siya ang lamb, ang Diyos mismo ang lamb iyang i-provide para sa tao. Munang ang gisulti sa Biblia, gitawag si Jesus Christ as the Lamb which taketh away the sins of the world. He is God in the flesh. Nga ni anan sa kalibutan aron mahimong lamb para sa mga tao. So kining verse 13 walay connection sa verse number 8. Ang verse number 8 is a future event. It is a prophetic statement sa umaabot nga lamb.
which is the Lord Jesus Christ. God Himself will come this kalibutan. Magpasabot. Ang Ginoo, ang Diyos mismo wala sa kalibutan, tawag siya Lamb of God. Nga mo'y tanggal sa tanang sala sa kalibutan. So muna hibot pasabot, anak, kaya ba si daghang mga tao mag-question nga nung lahi man nagsul si Bia, yung si Abraham, Lamb, yung pag-abot sa unahan, na himong Ram. So muna hibot, ang kamaturan diha is, kining verse 8 is a prophetical statement in the future. Dili ning maong verse number 13 ang gitubag ang giingon ni Abraham. Lalo sa Biblia, ang Diyos mismo yang i-provide iyang kaugalingon. Nga mahimong lamb, sacrificial lamb. That is why si Kristo is God in the flesh. Dili siya tinuod nga Diyos. Diyos siya nga nagsulod sa unod. So muna nakita din sa mga pangutana, why a ram, not lamb? So muna di ang explanation.